30 milyong piso. Iyan ang halaga ng pagmamahal ng aking mga anak. Habang nagpapakasasa sila sa luho, nakakulong ako sa madilim na bodega, kumakain ng panis na lugaw. Wala nang silbi ang matandang yan. Dinig kong sabi ng anak kong pinag-aral ko mula sa sariling dugo. Ngunit nagkakamali sila. Hindi ako mamamatay ng talunan. Sisirain ko ang kanilang mga kasinungalingan. Handa na ba silang harapin ang karma? Mabuti nga at nagkasakit ang anak ko. At least malaki ang labawas sa pera ng matanda. Pabayaan mo siyang isipin na naloko siya ng kung sinong scammer. Nakakahiya sa mga bisita natin kung malalaman nilang siya ang gumastos para sa operasyon sa ospital. Ano na lang ang sasabihin nila? Na wala tayong kwentang magulang? Nakatayo si Wenceslasa o Sasa sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto. Ang kanyang mga kulubot at matalyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mangkok ng mainit na adobo. Pawis na pawis siya mula sa matagal na pagtayo sa tapat ng kalan. Tinitiis ang kumikirot na kasukasuan para lamang maipagluto ng paboritong ulam ang anak na si Ramon. Hinaan mo nga ang boses mo, Candelaria. Sagot ni Ramon, ang boses ay walang bahid ng pagtatanggol para sa ina. Basta ang mahalaga, ligtas si Nico at wala tayong inilabas na pera. Pera naman niya yon, kaya lang, kailangan natin itago para walang masabi ang mga kapatid ko. Ayokong magmukhang walang pera sa harap nila. Isang malamig na hangin, tila may dalang yelo, ang biglang yumakap sa buong pagkatao ni Sasa. Bumitaw ang metal na sandok mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at tahimik na bumagsak sa ibabaw ng basahan sa sahig. Ngunit ang pagkadurog ng kanyang puso ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang pandinig. Ang halimuyak ng adobong kanina lamang ay nagbibigay ng ngiti sa kanyang mga labi, ay biglang naging amoy ng pagkakanulo at pait. Namamanhid ang kanyang mga binti. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang lumang peklat sa kanyang braso. Ang markang nakuha niya mula sa tumalsik na kumukulong mantika 20 taon na ang nakalilipas noong naglalako siya ng ulam mapag-aral lamang si Ramon. Ngayon, ang anak na iyon ay nakatayo sa kabilang panig ng pinto. Pumapayag na gawin siyang isang hangal na matanda para lamang maprotektahan ang sarili nitong ego at maling pangarap. Huminga ng malalim si Sasa. Nilunok niya ang pait na tila asidong sumusunog sa kanyang lalamunan. Itinulak niya ang pinto. Naubos na. Matapang, ngunit malamig na sambit niya. Gulat na napalihon ang mag-asawa. Namutla si Candelaria habang mabilis na inilayon ni Ramon ang paningin, hindi makaharap sa mga mata ng sariling ina. Ma, kanina pa ba kayo dyan? Nauutal na tanong ni Ramon. Hindi pinansin ni Sasa ang tanong. Laglakad siya papasok, ang bawat hakbang ay mabigat ngunit puno ng paninindigan. Inilapag niya ang mangkok sa mesa bago muling nagsalita. Tinitigan ng diretso sa mata ang manugang. Ang pera mula sa naibentang lupa. Naubos na. Ibinayad ko sa matagal lang utang ng tatay niyo sa isang kaibigan. Wala nang natira. Nanlaki ang mga mata ni Candelaria. Ang maamang mukha nito na palaging nakangiti sa harap ng kamera ay biglang napalitan ng matalim na pagkadismaya. Kumunot ang noo nito at umasim ang muka. Ano? Naubos? Ma, are you serious? Bakit hindi niya ipinaalam sa amin ni Ramon bago kayo nagbayad? Paano kung magkasakit kayo? Kami na naman ba ang sasagot sa mga gastusin niyo? Ang hirap-hirap ng buhay ngayon tapos ipamimigay niyo lang ang ganun kalaking halaga? Matinis at nanunumbat na boses ng manugang. Candelaria, tama na. Mahinang saway ni Ramon, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa, nagtatago sa likod ng palusot. Anong tama na, Ramon? Nag-aalala lang ako kay Mama. Ma, hindi biro ang tumanda ng walang pera. Paano na kayo niyan? Paano na kami? Naningkit ang mga mata ni Candelaria. Tila may pumasok na bagong ideya sa kanyang isipan. Unti-unting sumilay ang isang mapagkwentang ngiti sa kanyang mga labi habang humahakbang palapit kay Sasa. Teka nga pala, Ma. Yung lumang bahay natin sa Laguna, nakapangalan pa rin sa inyo, hindi ba? Pwede natin yung gawa ng paraan para may panggastos kayo habang nandito kayo sa amin. Pinagmasdan ni Sasa ang mukha ng kanyang manugang at ang tahimik na pagsang-ayon ng kanyang anak na panganay.
Naroon na ang patibong. Nakanganga, naghihintay na lulunin ang huling hibla ng kanyang pag-aari. Tumalikod si Sasa, naglakad palabas ng kwarto habang ang kirot sa kanyang tuhod ay walang binatbat sa sugat na walang tigil sa pagdurugo sa kanyang kaluluwa. Bakit kailangan maging ganito kaganid ang mga bunga ng aking sinapupunan? At hanggang kailan ko kakayaning magpanggap na hindi nakikita ang mga pangil sa likod ng kanilang mga ngiti? Hi guys! Welcome back sa aking vlog! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano namin inaalagaan si Mama dito sa bahay. You know naman, pamilya tayo at tayong mga Pilipino, hindi natin pinapabayaan ang mga magulang natin lalo na kapag matanda na sila. Ang boses ni Candelaria ay kasing tamis ng pulot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa harap ng ring light habang hawak ang cellphone sa isang kamay. Sa kabilang kamay niya ay ang isang mangkok ng mainit na lugaw na maraming sahog na karne. Dahan-dahan niyang itinapat ang kutsara sa bibig ni Sasa. Tinitigan ni Sasa ang kutsara at pagkatapos ay ang mukha ng kanyang manugang. Ang ngiti ni Candelaria ay perpekto, ngunit ang mga mata nito ay nanlilisik, tahimik na naguutos na makisama siya sa palabas. Ibinuka ni Sasa ang kanyang bibig at nilunok ang lugaw. Walang lasa ang pagkain. Puro pait ng kasinungalingan ang gumuhit sa kanyang lalamunan. See guys, ubusin niyo po ito ma, para lumakas kayo. Utang na loob namin ni Ramon ang buhay namin sa inyo. Kaya kahit anong mangyari, dito lang kayo sa amin. Lumuluhang dugtong ni Candelaria, paminsan-minsan ay pinupunasan ang peking luha sa gilid ng kanyang mga mata. Isang matamis na halik ang iginawad ni Candelaria sa pisngi ni Sasa. Bago nito pinatay ang pagkuha ng video. Nang mamatay ang ilaw ng kamera, agad na nagbago ang ihip ng hangin. Mabilis na binawi ni Candelaria ang mangkok ng lugaw, tinanggal ang kutsara at ibinaba ito sa malayo. Ang maamong mukha ay napalitan ng inip at pandidiri. Kumuha siya ng tissue at mariin pinunasan ang pisngi niyang dumampi sa balat ni Sasa. Sige na ma, tama na yan. Nakakahiya naman kung tataba kayo ng husto. Baka isipin nila pinapakain ko kayo ng sobra-sobra. Malamig na wika ng manugang habang inaayos ang kanyang buhok. Nga pala, pinaayos ko na yung kwarto sa ibaba, yung malapit sa labahan. Doon na muna kayo matutulog ha? Kumunot ang no ni Sasa. Doon sa bodega? Bakit doon, Candelaria? Wala man lang bintana ang kwartong yon at amoy amag? Bumuntong hininga si Candelaria, nakapamewang at umikot ang mga mata. Ma, for your own good din po yun. Alam niyo naman na madalas kaming may bisita ni Ramon. Kapag andito kayo sa taas, maiingayan lang kayo. Stressful po sa blood pressure niyo ang maingay. Tsaka, mas malapit sa banyo yun para hindi kayo mahirapan kapag madaling araw. Hindi niyo ba nakikita ang sakripisyo namin para sa inyo? Kay Ramon na nga po kayo nakapasan. Sana naman marunong kayong makisama. Walang nagawa si Sasa. Ang bawat salita ni Candelaria ay parang mga matatalim na karayom na nakabalot sa bulak. Nakakasugat ngunit nakatago sa balat, kayo ng pagmamalasakit. Nang gabing iyon, inilipat ang kanyang mga gamit sa isang masikip na kwarto kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto. Amoy alikabok at lumang karton ang buong paligid. Humiga siya sa manipis na foam, yakap-yakap ang sarili habang ang ginaw ng semento ay tumatagos sa kanyang mga buto. May marahang kusko sa labas ng pinto na sinundan ng dahan-dahang pagbukas nito. Pumasok ang kanyang 8 taong gulong na apo na si Nico. May kaba sa mga mata ng bata habang inilalapit ang sarili sa kanyang lola. Mabilis nitong iniabot ang isang lumang cellphone na may basag sa screen. Lola, para po sa inyo. Pabulong na sabi ng bata. Sabi ni Mami bawal daw po kayong mag-cellphone para hindi daw sumakit ang ulo nyo. Pero tinago ko po ito para makatawag kayo kina Tito Tomas kung kailangan nyo po. Naramdaman ni Sasa ang panghingilid ng luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kasakiman ni Ramon at Candelaria, may isang inosenteng kaluluwa pa ring natitira sa bahay na ito. Kinapa ni Sasa ang ilalim ng kanyang unan at inilabas ang kalahating piraso ng malambot na biskwit na itinago niya mula sa merienda kaninang hapon. Inilagay niya ito sa maliit na palad ni Nico.
Salamat, Apo. Kainin mo ito, pero shh! Huwag mong sasabihin kay mami mo, ha? Nakangiting bulong ni Sasa, hinahaplos ang buhok ng bata. Nang makalabas si Nico, pinuksan ni Sasa ang lumang cellphone. Mahina ang ilaw, ngunit sapat na para makita niya ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na kani-kanina lamang dumating. May naghahanap sa titulo ng bahay mo sa Laguna. Mag-inat ka. Nanlamig ang buong katawan ni Sasa. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla nang mapansin niya ang isang anino na humarang sa siwang ng pinto. May marahang kumatok, mahina ngunit nagdadala ng labis na kaba sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Candelaria na nakangiti sa gitna ng dilim. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang baso ng malamig na orange juice at isang makapal na patong ng mga papeles. Ang mga yelo sa loob ng baso ay marahang tumatama sa salamin, lumilika ng isang malamig na himig na umaalingaw-ngaw sa gitna ng tahimik at madilim na kwarto. Ma! Matamis na tawag ng manugang. Gising pa po pala kayo? May dala akong juice at may mga kailangan lang po kayong pirmahan. Uminom po muna kayo, ma, para mahimasmasan kayo. Malambing na alok ni Candelaria, inilalapit ang baso ng malamig na orange juice sa mga nanginginig na kamay ni Sasa. May mga kailangan lang po kayong pirmahan. Para po ito sa senior citizen benefits nyo at saka health insurance. Sayang din po kasi yung makukuha nating tulong mula sa gobyerno, makakabawas sa gastusin natin sa gamot nyo. Tinitigan ni Sasa ang mga papel na inilapag ng manugang sa ibabaw ng maliit na lamesita. Sa ibabaw ay isang pamilyar na formular, yung mula sa munisipyo. Ngunit napansin ng kanyang malilinaw na paningin ang kakapalan ng bungkos. Hindi lamang ito isang simpleng aplikasyon. Kinuha niya ang baso ng juice gamit ang dalawang kamay. Sinadya niyang panginigin ang kanyang mga daliri, umaaktong inaatake ng matinding rayuma. Sa isang mabilis at kalkuladong dalaw, tumagilid ang baso. Ang malamig na kulay kahel na likido ay mabilis na kumalat sa ibabaw ng mga papeles. Sa pagkabasa ng manipis na formular, sa ibabaw, unti-unting nangibabaw ang maitim at malalaking letra mula sa pahinang sadyang itinago sa ilalim. Nakasulat doon ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ng matanda. Special Power of Attorney. Isang matinding pagkahilo ang umatake sa kamalaya ni Sasa. Gustong ipaubaya ni Ramon ang karapatan sa nag-iisang bahay at lupa na naiwan ng kanyang asawa sa Laguna at ginagamit nito si Candelaria upang linlangin siya. Kinagat niya ng mariin ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Ang kalawangin at maalat na lasa ang tanging pumigil sa kanya upang hindi humagulgol sa sakit ng pagtataksil na ginagawa ng sarili niyang pamilya. Nais siyang palayasin ng manugang palabas ng sarili niyang puder. At ginagawa nila ito nang may nakapaskil na ngiti sa kanilang mga mukha. Naku naman, ma! Bakit yung tinapon? Hindi sinasadyang tumaas ang boses ni Candelaria. Ang maamang mukha ay panandaliang napalitan ng labis na inis bago mabilis na bumalik sa pekeng ngiti. Okay lang po, aksidente naman. Heto po ang ballpen. Pirmahan niya na lang agad sa bandang ibaba bago tuluyang masira ang papel. Inabot ni Sasa ang ballpen. Ipinatong niya ang matulis na dulo nito sa nakalaang guhit para sa kanyang pangalan. Sa halip na isulat ang mga pamilyar na letra, pinadiinan niya ang paghawak at sinadyang ikumpas ng padabog ang kanyang kamay. Ang ballpen ay bumaon at pumunit sa basang papel, lumika ng isang mahaba at magulong linya na sumira sa buong dokumento hanggang sa gilid. Namula ang mukha ni Candelaria sa matinding galit na pilit itong kinikimkim. Ang paghinga nito ay naging mabigat. Mariin itong hinablot ang mga papel mula sa lamesita. Nilamukot ang mga ito gamit ang nanggigigil na mga kamay hanggang sa maging isang basang bola ng basura at padabog na itinapon sa basurahan sa gilid ng pinto. Nangangalay na siguro ang kamay niyo, ma? Sige po, magpahinga na muna kayo. Bukas na lang natin ituloy ang pag-aayos nito. Malamig at matigas na wika ng manugang bago, mabilis na lumabas at pabalibag na isinara ang pinto. Nang mabalot ng matinding katahimikan ng kwarto, dahan-dahang bumangon si Sasa.
Gumapang siya sa malamig na sahig patungo sa basurahan at kinuha ang nilamukot na papel. Maingat niya itong binuklat sa dilim, pinatuyo sa hangin, at itinupi bago itinago sa pinakaloob ng kanyang suot na damit na panloob. Ito ang kanyang unang ebidensya. Ngunit isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan habang nakahiga siya sa manipis na foam. Bakit ganito kadesperado si Candelaria na maisangla agad ang bahay? Anong malaking utang ang itinatago ni Ramon at kailangan nilang nakawan ang sarili nilang ina ng ganito kabilis? Hindi pa man siya nakakatulog, isang pamilyar na boses ang lagmula sa kabilang banda ng pasilyo, tumagos sa manipis na kahoy ng kanyang pintuan. Boses iyon ni Ramon, kausap ang isang tao sa telepo, na tila nagmamadali at puno ng tensyon. Oh, sir, gagawan ko ng paraan ng interes ng loan ko. Bigyan niyo lang ako ng kaunting panahon para maibenta yung property ng pamilya namin. Basta bukas na bukas din, ililipat na natin si Mama kay Isidro. Wala na tayong mapapala rito. Nagiging pabigat lang siya sa budget natin at lalo lang madedelay ang mga plano ko kapag nandito pa siya. Tila, isang malaking bato ang ibinagsak sa dibdib ni Sasa. Dinudurog ang anumang natitirang pag-asa niya para sa anak na panganay. Ang anak na kanyang inaruga at pinag-aralan ay ituturing lamang siyang isang walang kwentang bagahe na kailangang ipasa sa iba dahil wala nang mapipiga mula sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang pait ay bumabalot sa kanyang kaluluwa at sa kanyang balintataw ay malinaw niyang nakita ang kanyang luma at kupas na pampasaherong bag na walang awang inihahagis palabas ng pintuan ng bahay na ito. Isang makapal na kwaderno ang isinalubong kay Sasa sa halip na isang baso ng tubig. Wala pang 5 minuto mula nang ibaba ng sasakyan ni Ramon ang kanyang lumang bagahe sa labas ng pinto ng ikalawang anak na si Isidro, ipinakita agad sa kanya ang malupit na katotohanan. Sa bahay na ito, hindi siya isang ina, isa siyang gastusin. Ma, hindi naman sa nagbibilang ako ha. Gusto ko lang maging malinaw ang lahat. Panimula ni Beatrice ang manugang niyang may hawak ng ballpen at kwaderno. May nakapaskil na peking paggalang sa boses nito, ngunit ang mga mata ay nanlalamig. Nililista ko lang lahat para fair sa mga kapatid ni Isidro pagdating ng araw. Ito po yung oras ng paggamit niya ng electric fan, pati yung maintenance meds na bibilhin ko mamaya. Bawat kuryente, bawat gamot, nakarecord dito para walang masabi sina Kuya Ramon na kami lang ang gumagastos. Tiningnan ni Sasa ang mga pahina. Bawat linya ay may katumbas na halaga. Pati ang pagbili ng sabong panligo niya ay may nakadikit na presyo. Isang malamig na hanging tila sumaksak sa kanyang dibdib ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ginawa siyang isang resibo, isang utang na patuloy na lumalaki sa paningin ng kanyang sariling pamilya. Kinagabihan, abala si Beatrice sa pagbebenta ng mga pampaganda sa harap ng nakakasilaw na bilog na ilaw. Ang matinis at masiglang boses nito ay umaalingaw-naw sa buong sala. Nakaupo si Sasa sa isang sulok, nakabalot sa isang manipis na kumot. Isang makating pakiramdam ang biglang gumuhit sa kanyang lalamunan. Pilit niya itong pinigilan. Kinagat ang sariling dila hanggang sa mamula ang kanyang muka. Ngunit isang malakas at sulod-sulod na ubo ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Beatrice. Mabilis itong panindot ang screen ng cellphone upang patayin ang mikropono. Padabog itong tumayo, lumapit kay Sasa at matalim na bumulong. Ma, pwede ba? Huwag kang maingay. Nawawalan ako ng viewers. Nakakadistract yung ubo nyo. Baka isipin ng mga tao may nakakahawang sakit tayo dito sa bahay. Pwede bang sa labas na muna kayo umubo? Lumingon si Sasa sa direksyon ni Isidro, umaasang magsasalita ang anak upang ipagtanggol siya. Ngunit nakayuko lamang si Isidro, nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng mga walang laman na karton. Hindi man lang nito magawang salubungin ang paningin ng kanyang ina. Ang anak na ipinagtanggol niya noon sa mga kalarong ng aapi sa lansangan ay wala man lang lakas ng loob na ipagtanggol siya ngayon sa sarili nitong asawa. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mga mata ni Sasa at bumagsak sa makintab na sahig ng sala. Mabilis niyang pinunasan ang mansa ng luha gamit ang laylayan ng kanyang lumang duster.
Baka kasi pati ang munting patak ng tubig na ito ay ilista pa ni Beatrice bilang bayad sa pagkasira ng kanilang magandang sahig. Nang lumalim ang gabi, hindi makatulog si Sasa. Sa siwang ng pintuan, napansin niya si Beatrice na palihim na naglilipat ng malaking halaga ng pera mula sa isang bank application sa cellphone nito patungo sa isang hindi kilalang account. May kausap itong lalaki sa kabilang linya, bumubulong tungkol sa isang nakatagong pondo na hindi alam ni Isidro. Ngunit bago pa man maproseso ni Sasa ang nalaman, umilaw ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. Isang mensahe mula kay Carmela, ang kanyang matalik na kaibigan sa simbahan na agad na sinundan ng isang tawag. Sinagot ito ni Sasa, naghahanap ng munting karamay sa gitna ng malamig na gabi. Sasa, kaibigan ko, nabalitaan ko ang nangyari sa pera mo at sa paglipat mo kay Isidro. Huwag kang mag-alala, andito lang ako. Ako ang kakampi mo sa lahat ng oras. Malambing at puno ng pag-aalala ang boses ni Carmela. Isang matinding ginhawa sana ang yayakap sa puso ni Sasa, hanggang sa may marinig siyang isa pang boses na nagmula sa kabilang linya. Isang boses na masyadong pamilyar at puno ng kasakiman. Tita Carmela, tanungin mo nga kung dala niya yung titulo ng bahay sa Laguna. Baka nakatago sa mga gamit niya. Boses iyon ni Candelaria. Ang kaibigang pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga hinaing ay isang ahas na lihim na nagbebenta ng impormasyon sa kanyang manugang. Nanigas ang buong katawan ni Sasa. Ang mundo ay tila gumuho at nawala ng liwanag. Wala na siyang malalapitan. Wala na siyang kakampi. Bago pa man makasagot si Carmela, dahan-dahang inilayo ni Sasa ang telepo at pinutol ang tawag. Ang walang pusong himig ng naputol na linya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa matinding katahimikan ng madaling araw na iwan siyang mag-isa sa gitna ng pagtataksil. Ang matinis at mapanghusgang boses ni Tia Nena ay umalingaw-ngaw mula sa maliit na screen ng cellphone ng isang kapitbahay na nagwawalis sa kalsada. Habang naglalakad si Sasa sa makepot na eskinita, malinaw niyang narinig ang bawat salitang isinusuka ng babae sa pamamagitan ng isang live video. Diyos ko mga sisi, ganyan talaga yung ibang matatanda, no? Uubusin yung yaman sa kung saan-saan, tapos kapag naghirap, magiging pabigat sa mga anak. Kawawa naman yung mga manugang niyang sina Candelaria at Beatrice, binibigyan pa ng stress araw-araw ng Gien nang walang utang na loob. Huminto sa paglalakad si Sasa. Naramdaman niya ang matutulis na tingin ng mga kapitbahay na tila mga punyal na tumatarak sa kanyang likuran. May mga nagbubulungan habang paling-iling, may mga lantaran siyang tinititigan ng may halong pandidiri. Ang mga taong dati ay bumabati sa kanya ng may paggalang ay unti-unting lumalayo na parang siya ay may nakakahawang sakit. Isang malalim na hininga ang pinakawala ng matanda. Hindi siya yuyuko. Gamit ang kanyang magaspang at nanginginig na mga kamay, maingat niyang pinagpagan at inunat ang mga gusot ng kanyang kupas at silyanong daster. Itinaas niya ang kanyang baba, pinatigas ang kanyang gulugod, at nagpatuloy sa paglalakad ng may natitirang dignidad na hindi nila kailanman kayang bawiin. Pagdating sa opisina ng barangay upang kumuha sana ng sertipikasyon ng kanyang pagkakakilanlan, aksidenteng nabangga ni Sasa ang isang babaeng nagmamadaling lumabas. Ang kanyang lumang bag ay nahulog sa semento at mula rito ay kumawala ang isang lukot at mansadong papel, ang mismong dokumento na tinangka niyang sirain sa kwarto ng kanyang manugang. Yumuko ang babae na may makapal na salamin at seryosong anyo upang pulutin ang papel. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakilala siya ni Sasa. Siya si Veronica, ang legal assistant na nakita niya minsan sa munisipyo. Ngunit bago pa man makuha ni Sasa ang papel, nanlaki ang mga mata ni Veronica nang mabasa ang ilang detalyeng nakasulat doon. Lola, bakit nasa inyo ang special power of attorney na ito? Seryosong tanong ni Veronica, itinaas ang papel upang mas makita ng matanda. Hindi ito simpleng dokumento. May nikasingit ditong absolute clause. Ibig sabihin, ang sinumang may hawak nito ay pwedeng ibenta o isangla ang bahay niyo nang wala man lang pahintulot mula sa inyo.
Muntik na kayong manakawan ng legal. Nanigas si Sasa. Bagaman hindi na siya ganun kagulat. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Veronica ang nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Kung sino man ang gumawa nito sa inyo, ginamit niya ang eksaktong format at pamamaraan ng isang taong bihasa sa panlilinlang. Pagpapatuloy ni Veronica, ang boses ay biglang naging malamig at puno ng poot. Ganitong-ganito ang ginagawa ni Candelaria kapag may gusto siyang agawin na hindi naman kanya. Napatitig si Sasa sa mukha ni Veronica. Paano nalaman ng isang estranjera ang eksaktong pangalan ng kanyang manugang at ang mga maitim nitong galawan? May isang madilim na ningning sa mga mata ni Veronica na nagpapahiwatig na hindi lamang ito isang simpleng pagtulong sa isang matanda, kundi isang pansariling misyon. Bago pa man makapagtanong si Sasa tungkol sa koneksyon ng dalawang babae, isang matinding alon ng pagkahilo ang biglaang humampas sa kanyang ulo. Ang mga boses sa loob ng opisina ay naging isang mahaba at nakakabinging ugong. Ang mga mukha ng tao ay nagsimulang maghalo-halo at ang mainit na hangin ay tila naging yelo na yumakap sa kanyang balat. Naramdaman niya ang mabilis na pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Pilit niyang inabot ang braso ni Veronica, ngunit walang nahawakan ang kanyang mga daliri kundi hangin. Ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng madilim na anino, kasabay ng tuluyang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na sahig ng barangay. Ang pagkahimatay ni Sasa sa munisipyo ay itinuring lamang na dulot ng labis na pagod at init ng panahon, kaya't kaagad siyang iniuwi sa bahay ng kanyang anak na si Isidro. Ngunit yun pala ay isa lamang marahan at mapanlinlang nababala ng kanyang sariling katawan. Ang tunay na trahedya ay tahimik na nag-aabang sa pagpatak ng gabi. Habang nakatayo si Sasa sa loob ng banyo at naghahanda sanang maghilamos, isang nakakapasong kamanhiran ang biglang sumalakay sa kanyang batok. Hindi ito tulad ng simpleng rayuma na madalas niyang idinadahilan. Ang kamanhiran ay mabilis na gumapang pababa sa kanyang kanang balikat hanggang sa tuluyang nawala ng pakiramdam ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Bago pa man siya makahingi ng saklolo, bumagsak siya sa malamig at basang tiles ng banyo. Ang kanyang isipan ay nanatiling gising na gising, sumisigaw sa takot, ngunit ang kanyang mga labi ay ayaw ng sumunod. Isang tunay at mapaminsalang atake sa utak ang tuluyang umagaw sa huling natitirang kontrol niya sa kanyang sarili. Nang makita siya ni Isidro na nakabulagta at namimilipit ang mukha, bakas ang matinding gulat sa mga mata ng anak. Mabilis itong kumuha ng cellphone upang humingi sana ng tulong medikal. Ngunit isang mahigpit na kamay ang pumigil sa braso ng lalaki. Teka lang, Isidro. Huwag ka munang tumawag ng ambulansya. Mabilis at pabulong na saway ni Beatriz. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pag-aalala. Hindi para sa ina, kundi para sa kanilang bulsa. Alam mo ba kung magkano ang bayad sa ambulansya at emergency room? Baka pwede nating ipatricycle na lang hanggang sa pampublikong ospital. Wala na tayong budget para dyan. Baka sa atin pa i-charge ni Kuya Ramon lahat ng gagastusin. Sa mga sandaling iyon, naririnig at naiintindihan ni Sasa ang lahat. Nakatinggala siya sa kanyang anak na lalaki, naghihintay na magalit ito at ipaglaban ang buhay ng ina. Subalit, tulad ng dati, ibinaba ni Isidro ang kanyang cellphone at napayuko, sumasang-ayon sa nakakamatay na pagtitipid ng kanyang asawa habang ang oras ni Sasa ay unti-unti nang nauubos. Nang sa wakas ay madala siya sa ospital, ang mundo ni Sasa ay lumiit at nagkas siya sa isang puting kisame. Nakakulong siya sa loob ng sariment laman. Hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw, at ang tanging magagawa lamang niya ay ang igalaw ang kanyang mga mata. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisa, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Candelaria, umiiyak ng napakalakas. Isang dramatikong pag-arte na tila pang entablado. Mama! Ano nangyari sa inyo? Diyos ko, hindi ko po ito kakayanin. Humahagulgol na pahayag ng manugang, sadyang pinalalakas ang boses upang marinig ng mga doktor at nurse na nasa paligid. Doktor, gawin niyo po ang lahat para sa biyenan ko. Ako na po ang tatayong legal na guardian niya dahil kami ng asawa ko ang nag-aalaga sa kanya. Handa po naming ibigay ang lahat. Nanlumo si Sasa. Ang plano niyang pagpapanggap ay naging isang mapait na sumpa.
Ngayon, siya ay tunay na walang kalaban-laban. Nang makalabas ang doktor, agad na pinunasan ni Candelaria ang kanyang mga pekeng luha. Ang maamo at nag-aalalang mukha ay biglang tumigas at napalitan ng isang nakakakilabot na ngiti. Yumuko siya. Inilapit ang kanyang mukha hanggang sa maramdaman ni Sasa ang malamig na hininga ng manugang sa kanyang tainga. Wala ka na talagang kawala ngayon? Matanda ka! Bulong ni Candelaria, ang boses ay puno ng tagumpay at kasamaan. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahalang magbenta ng bahay mo. Magpahinga ka na lang hanggang sa malagutan ka ng hininga. Isang nag-iisa at mainit na luha ang nakawala mula sa gilid ng mata ni Sasa, tahimik na gumapang sa kanyang pisngi hanggang sa tuluyang inabsorb at nag-iwan ng mansa sa puting punda ng unan sa ospital. Iyon ang luha ng matinding pagkabigo at galit, habang ang isip niya ay naghanap sa kanyang kapatid na si Gaspar na tila naglaho na parang bula ng mga oras na pinakakailangan niya ito. Muling bumukas ang pinto. Pumasok ang doktor na may dalang isang formula, yun na nagdedeklara ng pagkawala ng kakayahang magdesisyon ng pasyente. Nakangiting inabot ni Candelaria ang dokumento. Ang dulo ng ballpen ay nakatutok na sa ibabaw ng papel, handang isulat ang katapusan ng kalayaan ni Wencesla. Ang malamig na hangin sa pasilyo ng ospital ay walang binatbat sa panlalamig ng puso ng magkakapatid na nagtatalo sa labas ng pintuan ni Sasa. Bahagyang nakaawang ang pinto ng kanyang kwarto, kaya't kahit nakaratay at hindi makapagsalita, rinig na rinig niya ang bawat palitan ng maiinit na salita. Parang mga patalim na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib ang bawat palusot na binibigkas ng kanyang mga anak. Wala na akong malalabas na pera, Isidro. Baon ako sa utang sa mga supplier ko sa construction. Madiin at iratableng paliwanag ni Ramon. Ikaw ang may hawak sa kanya nang atakihin siya. Bakit hindi ikaw ang magbayad ng hospital bill? Anong ako? Wala rin akong pera. Baka nakakalimutan mong nagbabayad kami ng mahal na tuition fee para sa anak ko. Ganting sagot ni Isidro, ang boses ay puno ng paghuhugas kamay. Suminggit ang matinis na tinig ni Candelaria, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang matalim na tinitingnan ang magkapatid. At huwag niyo kaming tignan ng ganyan. Hindi pwedeng bumalik si Mama sa amin. Kailangan niya ng mag-aalaga 24 oras. Pareho kaming busy ni Ramon. Baka atakihin pa ako sa puso sa sobrang stress. Hindi pwede sa beauty ko yan. Mas lalo naman sa amin? Mataray na sabat ni Beatriz. Ang sikip-sikip na nga ng bahay. Paano pa makakapapapahinga si Mama kung nagla-live selling ako gabi-gabi? Baka tuluyan pa siyang mamatay sa ingay ko. Kami pa ang masisi niyo. Isang mabigat na katahimikan ang namayani, bago ito basagin ang panginginig ng boses ng bunsong kapatid na si Tomas. Mga kuya, nanay natin ang pinag-uusapan dito. Hindi siya isang sirang silya na kapag hindi na mapakinabangan ay ipapasa na lang sa kung kani-kanino para itapon. Ang boses ni Tomas ay basag, nagpipipil ng matinding galit at pagkabigo. Kung wala kayong mga konsensya, pues ako meron. Ako ang mag-uwi kay Mama. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Mabuti kung ganun. Malamig na tugon ni Candelaria. Basta, huwag kayong hihingi ng tulong sa amin kapag kinapos kayo. Ginusto mo yan, Tomas. Walang piniling isagot si Tomas. Bumukas ang pinto at pumasok siya sa loob ng kwarto. Ang kanyang suot na kamiset ay gusot at amoy langis ng makina. Bakas ang matinding pagod mula sa buong araw na pag-aayos ng sasakyan sa talyer. Lumapit siya sa gilid ng kama. Sa halip na pandirihan ng kalagayan ng kanyang ina na hindi man nang maigalaw ang kalahating katawan, yumuko si Tomas. Gamit ang kanyang magaspang na kamay na may mga natirang mansa ng itim na grasa, napakalambing at maingat niyang pinunasan ang mga luhang walang tigil sa pag-agos mula sa mga mata ni Sasa. Ma, uwi na po tayo. Malumanay na bulong ng bunso. Tumalikod si Tomas. Iniyuko ang kanyang katawan at maingat na inalalayan ang walang lakas na ina upang sumampas sa kanyang likuran. Dahil wala silang pambayad sa ambulans, at kahit pamasahe sa taxi ay hindi sasapat sa bulsa ng anak, napilitan silang mag-commute pa uwi. Habang nakakapit ang natitirang malakas na braso ni Sasa sa leeg ni Tomas,
naramdaman niya ang matinding init ng katawan ng anak. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, tahimik na bumabasa at nifunuot sa kupas na kwelyo ng kamiseta ng pinakamahirap niyang anak. Ang anak na ni minsan ay hindi niya nabigyan ng marangyang buhay, ngunit siyang tanging rumesponde nang siya ay nasa bingit ng kamatayan. Habang buhat-buhat siya palabas ng ospital, isang matinding pangamba ang patuloy na sumusugat sa isipan ni Sasa. Paano mabibili ni Tomas ang kanyang mga mamahaling maintenance na gamot para bukas, gayong alam niyang maging ang pang-araw-araw na pagkain ng pamilya nito ay madalas na hindi sumasapat? Pagkalipas ng isang nakakapagod na biyahe, nakarating sila sa inuupahang maliit at tagpi-tagping bahay ni Tomas. Ang paligid ay mainit at masikip, ngunit sinalubong sila ng nag-aalalang yakap ng manugang na si Rosenda. Ngunit hindi pa man tuluyang naibababa ni Sasa ang kanyang pagod na katawan sa manipis na papag. Isang marahas at sunod-sunod na paghampas sa manipis na pintuan ang yumanig sa buong kabahayan. Mula sa laba sa gitna ng kadiliman, umalingaw-ngaw ang galit na boses ng may-ari ng bahay, walang awang naniningil ng 3 buwang utang sa upa at nagbabantang kalad ka rin sila palabas kung hindi makakapagbayad bago sumikat ang araw. Ang umaga sa loob ng maliit at inuupahang bahay ni Tomas ay salat sa anumang uri ng luho. Ngunit umaapaw naman sa wagas na pagkalinga. Nakahiga si Sasa sa isang malinis na papag na nilatagan ng malambot na banig. Kahit mainit ang hangin na nagmumula sa bubong na yero, nararamdaman niya ang patuloy na ginhawa dahil sa walang tigil na pagpaypay ng kanyang walang taong gulang na apo na si Luz gamit ang isang lumang karton. Pumasok si Rosenda, mula sa maliit na kusina, dala ang isang mangkok ng umuusok na lugaw. Walang halong pagrereklamo sa muka ng manugang, hindi tulad ng mga matatalim na tingin at mabibigat na buntong hininga na palagi niyang natatanggap mula kina Candelaria at Beatriz. Umupo si Rosenda sa gilid ng papag at maingat na sinubuan ang biyanan. Habang idinidikit nito ang kutsara sa mga labi ni Sasa, malinaw na nakita ng matanda kung paano maingat na pinili ni Rosenda ang mga nag-iisang himaymay ng isda upang isama sa kanyang subo. Pagkatapos, pasimpleng humigup lamang ang manugang mula sa malabnaw na sabaw na natira sa gilid ng mangkok upang mapawi ang sariling gutom. Naramdaman ni Sasa ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib na mas masakit pa sa anumang atake sa puso. Ito ang manugang na hindi man lang niya nabigyan ng marang, yang regalo noong ikasal sila ni Tomas. Ngunit ito ang kaisa-isang nagpapakain sa kanya ng buong puso. Pagsapit ng gabi, binalot ng malalim na katahimikan ng kabahayan. Nakapikit si Sasa ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Mula sa kabilang bahagi ng manipis na dingding na gawa sa kahoy at plywood, narinig niya ang mahinang pag-uusap ng mag-asawa tungkol sa nangyaring paniningil ng may-ari ng bahay kani-kanina lamang. Kinausap ko na ang may-ari, nangako akong magbabayad tayo bukas. Bukod pa roon, kailangan nating bilhin ang mga maintenance na gamot ni Mama para hindi na maulit ang pagka-stroke niya. Panimula ni Tomas ang boses ay mabigat sa pagod, ngunit walang bakas ng pagsuko. Ibebenta ko na ang motor ko bukas ng umaga. May ilang sandaling hindi nakasagot si Rosenda bago narinig ni Sasa ang malumanay na pagtutol nito. Pero Tomas, paano ka papasok sa talyer? Yun na lang ang tanging naipundar mong gamit. Napakalayo ng lalakarin mo araw-araw papunta sa trabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Kikita pa ako ng pera para makabili ulit ng motor, Rosenda. Pero ang nanay ko, iisa lang. Madiin at puno ng pagmamahal na sagot ng anak. Hindi ko pwedeng hayaang lumala ang kalagayan ni Mama nang dahil lang sa pinanghihinayangan ko ang isang bakal. Kakayanin ko ang maglakad. Kung yan ang desisyon mo, buong puso kitang susuportahan. Ang mahalaga, magkasama nating maitawid ang buhay ni Mama. Madamdaming tugon ni Rosenda. Sa kabilang silid, nakagat ni Sasa ang kanyang ibabang labi ng napakalakas hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Gusto niyang humagulgol at sumigaw. Gusto niyang sabihin na wag nilang ibenta ang motor na mayaman siya, na may mga titulo siya ng bahay na nakatago sa kahon ng kanyang kapatid na si Gaspar at hindi nila kailangang magdusa ng ganito.
Ngunit dahil sa mapait na sumpa ng kanyang karamdaman, nakakulong ang lahat ng katotohanan ito sa kanyang paralisadong lalamunan. Ang tanging nagawa lamang niya ay hayaang umagos ng tahimik ang kanyang mainit na luha patungo sa kanyang mga tainga. Pagsikat ng araw, dahan-dahang idinilat ni Sasa ang kanyang mga mata. Sa siwang ng pintuan, tanaw niya ang bakanteng espasyo sa gilid ng kalsada kung saan palaging nakaparada ang lumang motor ng kanyang anak. Wala na ito. Ibinenta na ni Tomas ang tanging sasakyan na nagpapagaan sa buhay nito para lamang madugtungan ang kanyang hininga. Ngunit habang nakatingin si Sasa sa labas, nahagip ng kanyang paningin ang isang itim na anino sa tapat ng makipot na eskinita. Isang taong nakasuot ng sombrero at nagmamasid sa kanilang bahay, ang mabilis na nagtago sa likod ng poste nang may dumaang sasakyan. Hindi niya mamukaan kung sino ang nagbabantay sa kanila, ngunit nagdulot yon ng matinding kaba sa kanyang kalamnan. May sumusubaybay sa kanilang kahirapan. Mula sa kusina, lumapit si Rosenda upang punasan ang mukha ng biyenan gamit ang isang malinis at basang bimpo. Magandang umaga, Ma. Nakabili na po kami ng gamot nyo. Inumin niyo na po ito pagkatapos kumain. Nakangiting wika ng manugang habang inaayos ang kumot. Habang iniaabot ni Rosenda ang baso ng tubig, isang manipis na sinag ng araw mula sa siwang ng bintana ang tumama sa kamay nito. Natigilan si Sasa. Tinitigan niya ng maigi ang kanang palad ng kanyang manugang. Ang simpleng gintong singsing na kailanman ay hindi hinubad ni Rosenda simula nang ikasal ito kay Tomas, 10 taon na ang nakalilipas, ay biglang naglaho. Isang maliwanag na guhit ng mas maputing balat ang naiwan sa daliring yon bilang patunay ng huling sakripisyo ng isang inang isinang na maging ang alaala ng sariling kasal, para lamang bumili ng gamot para sa ina ng kanyang asawa. Ang sinag ng araw ay patuloy na tumatama sa walang laman na daliri, isang masakit na paalala ng wagas na pag-ibig na pumukaw sa natutulog na lakas sa loob ni Wenceslas. Sa isang matinis na boses mula sa murang cellphone ni Tomas ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Dahil naka-loudspeaker ang telepon, habang nag-aayos ng mga gamit ang anak, malinaw na narinig ni Sasa ang panlalait ng kanyang manugang na si Candelaria. Tomas, umayos ka nga! Pinapahirapan mo lang si Mama dyan sa bahay mong amoy estero? Mapangmata at maarte na pahayag ni Candelaria sa kabilang linya. Pirmahan mo na ang waiver of custody at ibigay mo na sa akin ang buong karapatan sa pag-aalaga sa kanya. Ipapasok ko na lang siya sa isang magandang facility para sa mga matatandang may sakit. Huwag mo nang ipilit ang pagiging bayani mo dahil wala ka namang pera. Hindi ko po ipamimigay ang nanay ko, Ate Candelaria. Ako ang anak, at hanggat kaya ng katawan ko, ako ang mag-aalaga sa kanya. Mahinahon ngunit matigas na sagot ni Tomas, bago tuluyang pinutol ang tawag ng hindi na hinihintay ang pambabara ng manugang. Pagkatapos ibaba ang telepono, naglakad si Tomas patungo sa madilim na sulok ng kanilang maliit na sala. Hinawi niya ang isang lumang sako na nagtatakip sa isang bagay. Nanlaki ang mga mata ni Sasa. Isa itong lumang makinang panahinayari sa bakal at kahoy. Naalala niya kung paano ito walang awang ipinatapon ni Candelaria sa basurahan noon dahil tinawag nitong kalat at basura sa kanilang magarang bahay. Ang makinang iyon ang ginamit ni Sasa sa pananahin ng mga basahan upang may maipakain sa kanyang mga anak nung sila ay maliliit pa. Lihim pala itong iniligtas ni Tomas, inuwi sa kanyang maliit na dampa at inalagaan ng may buong paggalang. Gamit ang isang malinis na basahan na may kaunting langis, maingat na pinunasan ni Tomas ang kalawang at alikabok sa bakal na gulong ng makina. Habang pinagmamasda ni Sasa ang pawisang likod ng kanyang bunsong anak na pilit isinisalba ang natitirang piraso ng kanyang alaala, isang matinding alon ng pag-ibig at kapangyarihan ang sumabog sa kanyang dibdib. Ang pagmamahal ni Tomas ay tila isang malakas na kuryente na dumalay sa kanyang mga manhid na ugat. Pilit niyang inutusan ang kanyang utak. Lumaban siya sa pagkakakulong ng sariling laman. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang hintuturo. Sumunod ang dahan-dahang pagkuyom ng kanyang palad. Ibinaon niya ang kanyang buong lakas sa kanyang lalamunan, pinunit ang matinding pananahimik na iginawad sa kanya ng sakit.
Anak, isang paos at basag na tinig ang kumawala mula sa mga labi ni Sasa. Nabitawan ni Tomas ang pampunas na basahan. Mabilis siyang lumingon, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nang makita niya ang nanginginig na mga labi ng kanyang ina at ang malayang paggalaw ng kamay nito, tumakbo siya palapit sa papag at napaluhod. Isang masaganang pag-iyak ang pinakawala ng mag-ina habang mahigpit nilang niyayakap ang isa't isa. Ipinikit ni Tomas ang kanyang mga mata habang idinidikit ang unti-unting umiinit na palad ng ina sa kanyang pisngi. Tahimik na dinaramdam ang pagbabalik ng buhay ng pinakamahalagang babae sa kanyang mundo. Salamat sa Diyos, Ma. Salamat po at bumalik na ang boses niyo. Humahagulgul na bulong ni Tomas habang hinahalikan ang likod ng palad ng ina. Ngunit sa kabila ng kagalakan, napanatili ni Sasa ang matinding talas ng kanyang isipan. Maingat niyang hinila ang kwelyo ng anak, inilapit ang bibig sa tainga nito at matigas na bumulong. Huwag mong sasabihin, kahit tanino, lalo na kay Candelaria. Hayaan mong isipin nilang inutil pa rin ako. Tumango si Tomas, naiintindihan ang bigat ng lihim na nais ipagtanggol ng kanyang ina. Subalit bago pa man sila makapagplano, isang nakakabinging paghampas ang nagpabukas ng sapilitan sa manipis na pintuan ng kanilang bahay, sapat upang masira ang haligi nito. Bumulagasa, kanilang harapan si Candelaria, galit na galit at kumukumpas sa hangin. Sino ang nag-text sa akin na itinatago mo raw ang special power of attorney ko, ha? Matandang hukluban? At ikaw, Tomas, akala mo ba makakatakas ka sa akin? Bago pa man makasagot ang mag-ina, pumasok mula sa likuran ni Candelaria ang isang hindi pamilyar na lalaking nakasuot ng uniforme ng doktor. Kasunod ang dalawang matitikas at malalaking lalaki na may mapanganib na anyo. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos ay walang awang dumudurog sa lumang sahig na kawayan, naghahatid ng isang malamig at nakakamatay na mensahe ng panganib. Ay, save ko lang si Mama mula sa mabahong lugar na ito. Matinis na pahayag ni Candelaria habang naglalakad papasok wari pandiring-pandiri sa tinutungtungang sahig. Tomas, tingnan mo nga ang ginagawa mo sa nanay natin. Pinapatay mo siya sa hirap. Mabuti na lang at nagdala ako ng espesyalista para suriin ang mental capacity niya. Hindi na siya pwedeng mag-isa, at lalong hindi siya pwedeng maiwan sa isang taong walang kakayahang buhayin siya. Ang kasamang doktor, na may matalim na paningin at walang dalang anumang gamit medical maliban sa isang formular, ay mabilis na lumapit sa higaan ni Sasa. Nagsimula itong magbato ng mga nakalilitong tanong, pilit na ginigipit ang pag-iisip ng matanda upang magmukhang wala na itong katinuan. Kinagat ni Sasa ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malasahan ang sariling dugo. Pilit niyang ibinalik ang blangko at tulalang ekspresyon sa kanyang muka. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing isa itong malaking kasinungalingan. Ngunit alam niyang kapag nagsalita siya, mas lalong bibilis ang plano ng kanyang manugang. Nagbingi-bingihan siya at itinago ang galit sa likod ng mga matan tila walang nakikita. Nang makitang hindi tumutugon si Sasa, inilabas ni Candelaria ang kanyang mamahaling cellphone at may pinindot sa screen. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto, boses mismo ni Sasa mula sa isang lumang pag-uusap. Hindi ko na alam, hindi ko na matandaan kung saan ko inilagay ang pera. Ang recording ay malinaw na pinutol at pinagdugtong upang lumika ng isang kwento ng pagiging ulyanin at kawalan ng kakayahang magdesisyon para sa sarili. Isang patunay na matagal nang inihanda ni Candelaria ang patibong na ito, hinihintay lamang ang tamang pagkakataon upang isara ang hawla. Ayun, Dok, narinig mo naman? Demented na talaga si Mama. Hindi na niya alam ang ginagawa niya. Nakangising dugtong ni Candelaria. Kaya bilang asawa ng panganay niyang anak, kami na ang may karapatang mamahala sa naiwan niyang ari-arian. Para rin naman ito sa pagpapagagot niya. Utang na loob naman niya sa amin na mabuhay siya ng maayos. Hindi na nakapagpigil si Tomas. Ang mahinahon niyang anyo ay napalitan ng matinding pot. Humakbang siya paharap, ginawang kalasag ang sariling katawan sa pagitan ng kanyang ina at ng mga walang pusong bisita. Umalis na kayo! Wala kayong karapatan dito, hindi niyo kukunin si Mama. At lalong hindi kayo makakakuha ng kahit anong pirma mula sa kanya.
Bago pa man makalapit si Tomas kay Candelaria, Walang awang, itinulak siya ng isa sa malalaking bantay. Ang mabigat na puwersa ay nagpatalsik kay Tomas patungo sa gilid ng kahoy na aparador. Ang kanyang no ay malakas na tumama sa matigas na kanto nito. Lumika ng isang mahapding sugat na mabilis na naglabas ng mainit na dugo na unti-unting umagos sa kanyang pisngi. nang makita ni Sasa ang masaganang pagpatak ng dugo mula sa no ng kanyang pinakamamahal na anak, isang apoy ang sumiklab sa kanyang mga mata. Ang kaninang maamo at nagpapariyang tingin ay biglang nag-iba. Ito na ang huling patak ng kanyang pagtitiis. Ang mga mata ng matanda ay kumislap na tila isang mabangis na inang lobo na handang pumatay para lamang ipagtanggol ang kanyang sugatang anak. Walang pakialam sa kalagayan ng bayaw. Marahas na inihagis ni Candelaria ang pamilyar na lukot na dokumento ng Special Power of Attorney sa ibabaw ng papad ni Sasa. Naglabas ito ng maliit na inkpad at matalim na tinitigan si Tomas. Hawakan mo ang kamay ng nanay mo at idiin mo ang hinlalaki niya rito sa papel, Tomas. Gawin mo, kundi ipapakulong kita sa kasong elder abuse. Gagawa ako ng kwento na ikaw ang nagpabaya sa kanya kaya siya na-stroke. Makikita mo, bubulok ka sa kulungan at kukuning ng DSWD ang anak mo. Banta ng manugang, ang boses ay nagngangalit sa pagmamalabis ng kapangyarihan at pagmamanipula. Nanigas si Tomas, hawak ang kanyang dumudugong no. Pilit siyang bumabangon, handang lumaban hanggang kamatayan, nang biglang may isang estrangerang boses mula sa labas ng sirang pintuan ang nagpatigil sa lahat ng paghinga sa loob ng silid. Hindi na kailangan ng fingerprint dahil peke ang dokumentong yan. Lumingon ang lahat. Nakatayo sa siwang ng sirang pinto si Veronica, hawak ng mahigpit ang isang makapal na brown envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng takot. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa masikip na bahay, walang pakialam sa dalawang malalaking lalaking nakaharang. Mabilis niyang kinuha ang dokumento mula sa ibabaw ng papag bago pa man ito mahawakan ni Candelaria. Nanlaki ang mga mata ni Candelaria nang makilala ang babaeng nasa kanyang harapan. Ang kanyang mapang-aping anyo ay biglang kinabakasan ng matinding pagkatakot. Ang kulay ng kanyang muka ay tila naubusan ng dugo. Tinitigan ni Veronica ang muka ng matagal na niyang hinahanap, isang malamig, ngunit mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ate, matagal na tayong hindi nakikita. Ang dalawang pantig ng pagtawag na iyon ay umalingaw. Naunatila simoy ng kamatayan, nagdadala ng nakakapangilabot na lamig sa buong palikid. Namutla si Candelaria. Ang kanyang pagkamangha ay mabilis na napalitan ng isang mapait na takot nang makita ang matapang na tindig ng kanyang kapatid sa labas at ang makapal na sobreng hawak nito. Nang hindi makahanap ng lusot mula sa matalim na paningin ni Veronica na tila bumabasa sa kanyang mga kasalanan, mabilis na umurong ang manugang. Gamit ang nanginginig na senyas ng kanyang kamay, iniutos siya sa ward na doktor at sa dalawang malalaking bantay na lisanin ang lugar. Mabilis silang naglaho sa dilim ng eskinita, iniiwan ang isang makapal na tensyon sa loob ng maliit na dampa ni Tomas. Pumasok si Veronica. Dahan-dahang isinasara ang sirang pinto upang bigyan sila ng pribadong espasyo. Nang makalapit si Veronica sa gilid ng papag, hindi inasahan ng lahat ang susunod na nangyari. Inipo ni Sasa ang kanyang nagbabalik na lakas, inangat ang kanyang kanang kamay at iginawad ang isang mabigat at nag-aapoy na sampal sa pisngi ng nakababatang babae. Ang puwersa ng kanyang palad ay nag-iwan ng malinaw na pulang marka sa maputing balat ni Veronica. Hindi ito ganti ng isang matandang walang muwang, kundi parusa ng isang inang nakaramdam ng matinding pagtataksil. Alam na ni Sasa. Ginamit siya ni Veronica bilang pain. Isinugal ang kanyang buhay upang piliting lumabas ang pinakamasamang anyo ni Candelaria, upang makakalap ng sapat na ebidensya para sa isang pansariling paghihigante. Hindi umiyak si Veronica. Hindi rin siya umiwas o nagalit. Yumuko lamang siya ng bahagya bilang pagtanggap sa makatarungang parusa ng matanda. Dahan-dahan siyang nagpaliwanag, ibinubunyag ang isang nakaraan kung saan siya ang unang naging biktima ng walang hanggang kasakiman ni Candelaria.
Siya ang kapatid sa labas. Ang anak na ninakawan ng pamana na umamatay ang kanilang ama. Kinasuhan ng gawa-gawang pagnanakaw at sinira ang reputasyon hanggang sa mawala ng lisen sa bilang isang ganap na abogado. Ginamit niya si Sasa hindi dahil sa pot, kundi dahil ito na lamang ang tanging paraan upang mahuli ang tusong kapatid sa mismong sarili nitong patibong. Inilapap ni Veronica ang brown envelope sa ibabaw ng kumot ni Sasa. Sa loob nito ay ang kumpletong kopya ng mga palitan ng email kung saan nag-uusap sina Ramon at ang broker, ang mga bank record na nagpapatunay ng panunuhol ni Candelaria sa peking doktor na dumating kanina, at ang mga orihinal na draft ng mga peking papeles na inihanda para sa paglilipat ng titulo. Hinawakan ni Sasa ang mga dokumento. Dinadama ang bigat ng katotohanan matagal na niyang inaasahan, ngunit patuloy na sumusugat sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay walang halong awa nang tumitig siya kay Veronica. Wala na tayong utang sa isa't isa. Malamig at matigas na pahayag ng matanda, ang kanyang tinig ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang reyna na nagbabalik sa kanyang trono. Ako na ang tatapos nito. Sa kabila ng matinding galit at tensyon, ginamit ni Sasa ang kanyang nanginginig na kamay upang salinan ng tubig ang isang baso mula sa maliit nilag pitsel. Maingat niya itong iniabot kay Veronica. Ito ay isang tahimik na pagtanggap, isang munting patunay ng paggalang sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa dinala sa impyerno ng iisang tao, ngunit piniling bumangon upang lumaban muli. Ininom ito ni Veronica nang may pasasalamat. Habang nakatingin sa mga nakakalat na ebidensya, isang panibagong pasanin ang bumigat sa isipan ni Sasa. Paano niya lulumpuhin sina Candelaria at Ramon at ipapasok sa kulungan ang kanyang manugang nang hindi sinisira ang kinabukasan ng inosente niyang apo na si Nico? Paano niya itatama ang mali nang hindi nadudurog ang mga taong walang kasalanan? Inalis ni Sasa ang mga katanungang iyon sa kanyang isipan at ibinaling ang paningin kay Tomas na ngayoy pinupunasan ang tuyong dugo sa kanyang no. Anak, ilabas mo ang pinakamaganda kong damit. Utos niya, ang boses ay sumasalamin sa bagong pag-asa at walang kupas na tapang. Pagkatapos, kunin mo ang telepo at tawagan mo ang tiyuhin mong si Gaspar. Sabihin mong kailangan ko na siyang makita ngayon din. Ang mabagal at tiyak na pagdiin sa mga numero sa keypad ng lumang telepo ay lumika ng isang tahimik ngunit matalim na panimula ng malaking unos na paparating, isang tawag na magbabago sa kapalaran nilang lahat. Isang marang, yang pagdiriwang ang nagaganap sa loob ng isang kilalang hotel upang ipagdiwang ang ika-10, ibersaryo ng kasal ni Ramon at Candelaria. Ang paligid ay nagliliwanag dahil sa naglalakihang chandelier, habang ang mga lamesa ay puno ng mamahaling pagkain at palamuting bulaklak. Nakatayo si Candelaria sa gitna, hawak ang kanyang cellphone na naka-livestream, ipinapakita sa buong ang kanyang perpektong buhay habang inaayos ang kanyang kumikinang na kwintas. Guys, thank you so much for joining our live stream ngayong gabi. 10 years na kami ni Ramon at gusto ko lang i-share sa inyo na despite sa mga challenges natin sa buhay, lalo na sa pag-aalaga sa may sakit naming ina, God is so good kasi binibless niya pa rin kami ng asawa ko. Matamis at nagmamalaking pahayag ni Candelaria sa harap ng kamera. Sa isang mesa malapit sa entablado, nakaupo sina Tia, Nena at Carmela, nagpapaligsahan sa pagpuri sa mag-asawa. Walang tigil ang kanilang mga bibig sa pagsasabing napakaswerte ni Sasa dahil mayroon itong warang manugang na tulad ni Candelaria, isang malaking kabalingtunaan sa malupit na pagtatangkang ginawa nito. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Tahimik namang nakatayo si Ramon sa gilid, pilit na itinatago ang matinding pamumutla at kaba sa likod ng kanyang mamahaling suit, nag-aalala sa matinding utang na nakapatong sa kanyang balikat. Malayo sa nakakasilaw na ilaw at huwad na tawanan ng palasyong iyon, isang lumang taxi ang naghihintay sa labas ng makipot na eskinita ng dampa ni Tomas. Nakatayo si Sasa sa harap ng sasakyan. Hindi na siya nakabalat sa duster na amoy pawis at gamot, kundi nakasuot ng isang pormal na itim na bestida. Ang kanyang mga puting buhok ay maayos na nakapusod, nagbibigay diin sa kanyang matapang na mukha
at matatalim na mata na hindi na nagtatago ng anumang takot. Lumapit si Tomas. Bitbit ang pamilyar na kahoy na baston ng ina. Iniaalok niya ito upang maging gabay sana ng matanda sa paglalakad papasok sa sasakyan. Tinitigan ni Sasa ang baston, isang simbolo ng kanyang matinding kahinaan at pagpapanggap sa mga nakalipas na buwan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at marahang itinulak palayo ang braso ng anak. Hindi niya tatanggapin ang tungkod na yon. Nais niyang pumasok sa lungga ng mga ahas gamit ang kanyang sariling mga paa upang ipakita sa lahat na hindi kailanman mababali ng sinuman ang kanyang danggal bilang isang ina at bilang isang tao. Sumakay si Sasa sa likuran ng taxi, katabi ang kanyang nakababatang kapatid na si Gaspar na mabilis na sumunod sa kanyang tawag. Bakas sa mukha ng matandang lalaki ang matinding pag-aalala para sa kapatid. Nuit ang kanyang magkabilang kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang luma at kupas na leather briefcase na nakapatong sa kanyang mga hita. Hindi malaman ni Tomas kung anong sikreto o kapangyarihan ang nilalaman ng lumang bag na yon. Ngunit ang higpit ng pagkakahawak ng kanyang tiyuhin ay napapahiwatig na naroon ang nag-iisang susi upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanila. Muling nagbalik ang atensyon sa loob ng marangyang bulwagan. Nakang-iting lumapit si Candelaria sa isang mataas na cake na may 5 patong, hawak ang isang mahabang kutsil, habang pumoposisyon para sa isang perpektong litrato. Ang lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay hawak niya ang mundo at tuluyan na siyang nagtagumpay sa pagliligpit sa kanyang biyenan. Ngunit sa mismong sandaling, ihahagod na sana niya ang patalim sa matamis na icing ng cake, ang naglalakihang pintuan ng bulwagan ay marahas na bumukas ng malawak. Ang masayang tugtugin mula sa banda ay bigla ang natigil, iniiwan ng isang nakakabinging katahimikan na tila humigop sa hangin ng buong silid. Ang lahat ng paningin ng mga matataas na panauhin ay sabay-sabay na napabaling sa mismong pintuan. Mula sa dilim ng pasilyo, ang bawat paglapat ng takong ni Sasa sa makinis na marmol ay lumika ng isang matigas, mabagal, at nag-uumapaw na himig ng autoridad na nakakakilabot na umalingaw-ngaw patungo sa kinaroroonan ng mga nagkasala. Natigilan ang lahat ng mga panauhin. Ang mga bunganga ay nakanganga at ang mga mata ay nakadilat habang pinagmamasdan ang matandang babae na akala nila ay nag-aagaw buhay na sa isang sulok ng maralitang lugar. Mula sa kanyang inuupuan, mabilis na itinapat ni Tia Nena ang lente ng kanyang cellphone na kasalukuyang nagla-live broadcast. Direktang nakatutok sa pormal at matapang na anyo ni Wenceslasa. Nanginig ang mga labi ni Candelaria. Ang kutsilyong pahiwa sa cake ay nahulog mula sa kanyang mga kamay at mabilis na bumagsak sa sahig. Ngunit agad niyang binawi ang kanyang sarili at ibinalik ang maskara ng pagpapanggap. Patakbo siyang lumapit sa biyanan. Ang mukha ay biglang napuno ng peking pag-aalala at pagmamahal. Ma! Bakit kayo nandito? Baka makasama sa sakit niyo ang sobrang ingay. Bulalas ni Candelaria, pilit na inaabot ang braso ng matanda habang pinalalakas ang boses upang marinig ng mga nanonood. Tomas, bakit mo dinala si Mama rito? Alam mo namang bawal siyang ma-stress? Bago pa man makadikit ang mga kuko ni Candelaria sa kanyang balat, marahas itong iwinaksi ni Sasa gamit ang sariling kamay. Ang matinding puwersa ng pagtanggi ay nagpatalsik sa manugang pabalik ng ilang hakbang, muntik nang matumba sa harap ng maraming tao. Tinitiga ni Sasa ng tuwid ang lente ng kamera ni Tia Nena bago inilipat ang kanyang nag-aapoy na paningin sa buong bulwagan. Hindi ako baliw. At hindi ako baldado, Candelaria. Malakas at malinaw na deklarasyon ni Sasa. Walang anumang bakas ng sakit o panginginig sa kanyang boses. Napalunok si Ramon. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayon, tila isang estatwa ang binuhusan ng napakalamig na tubig. Dahan-dahang naglakad si Sasa palapit sa kanyang panganay na anak. Walang sigaw, walang galit, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa isang napakalalim na pagkadismaya at natitirang dignidad bilang isang ina. Ang ganong klaseng tingin na tumatagos hanggang sa kaluluwa at mas masakit pa sa anumang pananakit na pisikal, ay unti-unting nagpalambot sa mga tuhod ni Ramon. Kusa siyang bumagsak at tuluyang napaluhod sa harap ng ina, nakayuko at hindi makaharap sa katotohanan.
Isinuko ko ang sarili kong laman at dugo para mapag-aral ka, Ramon. Ibinigay ko ang lahat para maabot mo ang mga pangarap mo. Malamig na wika ni Sasa habang nakatingin sa nakaluhod na anak. Ngunit ang isinukli mo ay ang pagpayag na ituring akong basura at pabigat para lang hindi masira ang wad mong imahe. Duwag ka! Namula ang mukha ni Candelaria sa matinding kahihiyan. Nang makita niyang unti-unting gumuguho ang kanyang perpektong mundo sa mismong harap ng livestream, tumakbo siya patungo kay Tia Nena upang sapilitang agawin ang cellphone at patayin ang broadcast. Ngunit isang matigas na braso ang humarang sa kanyang daan. Lumabas si Veronica mula sa likuran ni na Tomas. Hawak ang isang remote control. Sa isang mabilis na pagpindot, ang malaking projector screen sa likod ng entablado na ginagamit sana para sa mga romantikong slideshow ng mag-asawa ay biglang nagpakita ng mga malilinaw na dokumento at resibo. Lumantad ng malaki ang mga palitan ng mensahe ni Candelaria at ng yuwad na doktor na nagpapatunay ng sabwatan upang ideklarang wala ng katinuan ang kanyang biyenan. Nakapaskil din ang halaga ng suhol na ibinayad nito. Tingnan ninyo ang tunay na mukha ng perpektong asawa at manugang na ito. Matapang na pahayag ni Veronica sa mikropono, ang boses ay matatag at puno ng hustisya. Isang manloloko na handang manipulahin ang batas at magnakaw ng titulo ng lupa mula sa isang matandang inakala niyang walang laban. Nagsimulang magbulungan at magkagulo ang mga panauhin. Ang mga papuri kani-kanina lamang ay napalitan ng mga pandidiri at paghusga. Pilit na sumisigaw si Candelaria, nagwawala at iginigiit na peke ang lahat ng ebidensya at wala namang nanakawin sa biyenan dahil matagal na itong walang pera. Ngunit sa kalagitnaan ng lahat ng kaguluhan, tahimik na humakbang paabante si Gaspar. Ipinatong ng matandang lalaki ang kanyang bitbit na lumang leather briefcase sa ibabaw ng pinakamalapit na lamesa. Itinulak ang mga mamahaling baso ng alak at idinikit ang mga naninginig na daliri sa bakal na kandado nito. Ang matalim na paglangit-ngit at pag-angat ng mga bakal na kandado mula sa lumang maleta ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tahimik na bahagi ng silid, kumukuha sa atensyon ng lahat para sa huling paghuhusga. Mula sa loob ng lumang leather briefcase, maingat na inilabas ni Gaspar ang 3 makakapal na folder at inilapag ang mga ito sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga opisyal na selyo at pirma mula sa Registry of Deeds. Lumapit si Sasa at maraang hinaplos ang ibabaw ng mga dokumento. Ang pera ko, hindi kailanman nawala. Panimula ni Sasa, ang boses ay nagtataglay ng kapangyarihang nagpatahimik sa lahat ng bulungan sa loob ng bulwagan. Bago pa man ako magkasakit, ibinili ko ng 3 paupahang bahay ang pera mula sa lupa natin. Nakapangalan ang lahat ng ito sa akin, Wenceslasa de los Reyes. Nais ko lang malaman kung sino sa inyo ang mananatiling anak kapag inakala ninyong wala na akong maibibigay. Nanlaki ang mga mata ni Candelaria, wari nakakita ng multo, ngunit ang kislap ng kasakiman ay muling nabuhay sa kanyang paningin. 3 bahay? Ma, that means mayaman pa rin kayo. Pamilya tayo bilang asawa ng panganay mo. May karapatan kami ni Ramon sa mga yan. Lalo na ngayon na bagsak ang negosyo namin. Isang malamig at mapangutyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sasa. Karapatan? Karapatang ikulong ako sa madilim na bodega? Karapatang pakainin ako ng panis na lugaw habang nagpapakasasa kayo sa luho? Karapatang pekein ang pirma ko para nakawin ang huling bahay na sumisilong sa akin? Itinuro ni Sasa ang projector na nagpapakita ng ebidensya ng sabwatan ng manugang. Ibinigay ko na sa abogado ni Veronica ang lahat ng orihinal na dokumento, Candelaria. Harapin mo ang kasong estafa at pagmamalabis sa isang matanda. Sigurado ako masikip at mainit ang selda sa kulungan, bagay na bagay sa ugali mo. Napahagulgol sa takot at galit si Candelaria, napasabunot sa sariling buhok habang pilit na humihingi ng tulong kay Ramon. Ngunit ang asawa nito ay nanatiling nakaluhod sa sahig, umiiyak at nagtatago ng mukha sa matinding kahihiyan. Ibinabaling ni Sasa ang kanyang paningin kay Isidro, na kanina patahimik na nanonood sa isang sulok kasama si Beatriz. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na napayuko ang pangalawang anak.
Kinuha ni Sasa ang isang maliit na sobre mula sa bag ni Gaspar at inilapag ito. Isidro, gumawa ako ng isang trust fund para sa pag-aaral ng apo ko. Babayaran nito ang tuition niya hanggang makatapos siya ng kolehiyo. Wika ni Sasa, habang si Isidro ay unti-unting lumalapit na humihikbi. Ngunit may isang matigas na kondisyon. Kahit isang sentimo, wala kayong pwedeng galawin ng asawa mong si Beatrice. Hindi ninyo pwedeng bawiin o ipambayad sa luho ninyo ang perang ito. Inilista ninyo ang bawat patak ng kuryente at gamot na kinonsumo ko nung kailangan ko ng kalinga. Kaya ngayon, tinatapos ko na ang lahat ng utang ko sa inyo. Wala na tayong babayarang resibo sa isa't isa. Tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Isidro. Napahagulo siya ng iyak, dinudurog ng matinding pagsisisi dahil ipinagpalit niya ang pagmamahal ng ina para sa wad na yaman. Ngunit hindi na siya tinapunan ng tingin ng kanyang ina. Lumapit si Sasa kay Tomas, na hanggang ngayon ay nakatayo sa likuan niya, may benda pa rin sa noo mula sa pananakit ng tauhan ni Candelaria. Inabot ni Sasa ang isang kumpol ng makikinang na susi. Tomas, ikaw ang mamamahala sa 3 paupahang bahay na ito. Kayo ni Rosenda ang kokolekta ng upa at mag-aalaga sa mga ari-arian upang hindi na kayo magutom at makabili ka na ulit ng motor mo. Malambing na pahayag ni Sasa. Napaatras si Tomas. Patuloy ang pag-agos ng kanyang luha habang umiling. Hindi po, ma. Hindi ko po kailangan yan. Natatakot po ako na baka baguhin kami ng pera. Ang gusto ko lang naman po ay mabuhay kayo ng matagal kasama namin. Marahang hinaplos ni Sasa ang pisngi ng bunsong anak. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa matinding pagmamahal. Ito ang pabuya sa kabutihan mo, anak. At huwag kang mag-alala. Ang mga titulo ay mananatili sa pangalan ko habang ako ay nabubuhay. Hindi ko hahayaang sirain ng pera ang malinis mong puso. Nais ko lamang ibigay ang ginhawa sa anak na hindi kailanman sumuko sa akin. Tumango si Tomas at mahigpit na niyakap ang ina. Isang yakap na naglalaman ng lahat ng pasasalamat at pagpapatawad sa mundo. Dahan-dahang humiwalay si Sasa at nagsimulang maglakad palabas ng marangyang bulwagan. Naiwan si Ramon na patuloy na nakaluhod sa sahig na tila isang basad na baso, habang si Candelaria ay nagwawala at sinisisi ang lahat sa pagkawasak ng kanilang reputasyon at pagkakabaon sa utang. Bago tuluyang lumabas ng pintuan, huminto sandali si Sasa. Nilingon niya ang 5 patong na cake na nahulog ang kalahati at nagkagutay-gutay ang icing sa sahig, isang perpektong simbolo ng wad na buhay ni na Candelaria. Isang mahaba at malalim na pag-ibig sa sarili ang kanyang nilanghap bago niya ibinuga ang hangin bilang isang mabigat na buntong hininga. Kasabay ng pagpapakawala ng hangin yon ay ang paglaya niya mula sa mga tanikalang sumakal sa kanya ng ilang dekada. Tinalikuran na niya ang pamilyang pinili ang pera kaysa sa kanyang pagmamahal. Lumipas ang 1 taon. Maaliwalas ang umaga sa isang maganda at malinis na bahay sa Laguna. Nagdidilig ng mga halaman si Sasa, suot ang kanyang paboritong bestida, ang mukha ay maaliwalas at malayo sa matandang babaeng pinahirapan sa bodega ng sariling manugang. Payapa ang kanyang buhay. May sariling pera at malayang nakakapagdesisyon para sa sarili. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanyang hardin, isang marahan at nag-aalang ang pagkatok mula sa bakal niyang gate ang umalingaw-ngaw. Ang marahang pagkatok na iyon ay sinundan ng isang pamilyar at basag na boses na muling nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Sasa ang hawak niyang pandilig ng halaman. Hinagod niya ng bahagya ang kanyang namumuong pawis sa noo bago naglakad patungo sa bakal na gate na pinagmula ng marahang pagkatok. Nang alisin niya ang harang at buksan ang pinto, tumambad sa kanya ang anyo ng isang lalaking malayo sa mayabang at perpektong imahe na kilala niya noon. Nakatayo si Ramon sa labas. Suot ang isang gusot na kamiseta at pantalon na malayo sa mamahaling suit na lagi nitong ipinagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay malalim at pugto, bakas ang bigat ng pagkakabaon sa utang at ang pagkasira ng kanyang pamilya matapos makulong ni Candelaria. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang kamera. Walang live stream.
Wala siyang dalang kasinungalingan. Ang tangi lamang niyang hawak ay isang lumang mangkok na naglalaman ng umuusok na sabaw ng manok na may malunggay, ang eksaktong lutuin na madalas ihanda ni Sasa para sa kanya noong siya ay nag-aaral pa. Ma? Basagat nanginginig na tawag ni Ramon, hindi makatingin ng diretso sa mata ng ina. Gusto ko lang po sanang ibigay ito. Niluto ko po kaninang madaling araw. Baka pwede po akong pumasok kahit sandali lang? Pinagmasdan ni Sasa ang anak. Walang galit sa kanyang puso, ngunit wala rin ang dating pagkabulag ng isang inang handang isakripisyo ang lahat. Inabot niya ang mangkok, mainit ito, at ang amoy ng sabaw ay nagdala ng mga alaala ng lumipas, ngunit hindi na nito kayang burahin ang mga peklat ng kahapon. Pumasok ka, nakabukas ang pinto. Mahinahong sagot ni Sasa. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya ito. Hindi niya rin sinabing nakalimutan na niya ang madilim na bodigang naging kulungan niya. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay ng basta-basta sa isang simpleng salita o isang mangkok ng sabaw. Ito ay pinaghihirapan at itinatayo araw-araw. Nais niyang makita ni Ramon na ang sugat na ginawa nito ay kailangan nitong gamutin sa pamamagitan ng tunay na pagbabago. Pumasok si Ramon ng nakayuko. Naupo sa isang gilid at tahimik na pinagmasdan ng ina na nabubuhay ng maayos at payapa kahit wala ang kanyang tulong. Nang hapong iyon, matapos magpaalam ni Ramon, dumating naman si Tomas. May dala itong mga kasangkapan upang ayusin ang tumutulong tubo sa lababo ni Sasa. Sa loob ng isang taon, umunlad ang buhay ni na Tomas at Rosenda dahil sa malinis nilang pamamahala sa mga paupahan. Nakabili na muli ang anak ng bagong motor at nakakapag-aral na ng maayos ang apong si Luz. Nang matapos ang pag-aayos, kumuha si Sasa ng ilang nakatuping pera mula sa kanyang pitaka at iniabot ito sa anak. Napakunot ang noo ni Tomas at pilit na ibinabalik ang pera. Ma, ano ba kayo? Hindi niyo naman ako kailangang bayaran sa pag-aayos ng simpleng tubo. Anak niyo ako. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Ipinasok niya ang pera sa palad ng anak at mahigpit itong isinara. Ito ang bayad sa pagod mo, Tomas. Hindi na ako ang matandang kailangang umasa sa awa at libreng tulong ng iba. Gusto kong malaman mo na kaya ko nang suportahan ang sarili ko. Regalo mo na sa akin ang kalayaan kong maging isang taong hindi pabigat kahit kanino. Naiintindihan ni Tomas ang malalim na kahulugan ng mga salitang iyon. Niyakap niya ng mahigpit ang ina bago ito nagpaalam na umuwi. Nang tuluyang mag-isa si Sasa, naglakad siya patungo sa isang maliit na altar kung saan nakapatong ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Nagsindi siya ng kandila at pinagmasdan ang nakangiting mukha sa lumang litrato. Naiisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang gutom, ang pagtataksil, ang muntikang kamatayan, at ang muling pagkabuhay ng kanyang dignidad. Nakita mo na, mahal ko? Pabulong na wika ni Sasa sa hangin. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino sa kanila ang pinakamahal ako. Natutunan ko na ang pagiging ina ay isang walang hanggang sakripisyo. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hahayaan ko silang tapakan ang pagkatao ko. Pinalaya ko na sila mula sa aking mga inaasahan, at kapalit nito, napalaya ko rin ang aking sarili. Iniwan ni Sasa ang altar at nagtungo sa maliit na sala. Dahan-dahan niyang imikot ang pihitan ng isang lumang radyo. Ang isang mahinang kundiman ay nagsimulang punuin ang buong bahay ng isang malambing at nakakahele na himig. Nagtimpla siya ng isang mainit at matapang na kape. Naglakad siya patungo sa tapat ng bintana, naupo sa kanyang paboritong silyang tumba-tumba, at ipinikit ang kanyang mga mata habang dinarama ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ang kape ay mapait, ngunit may dalang kakaibang tamis. Sa bawat paghigop niya, ninamnam niya ang pinakamagandang biyaya na ipinagkait sa kanya ng matagal na panahon, ang tunay at wagas na kapayapaan.